Sa ikalawang bahagi, sinabi natin kanina na makakasama naman natin mula sa Human Settlements Adjudication Commission o HSAC, ang head ng Legal Division ng HSAC Regional Adjudication Branch 8, si Attorney Juan Manuel Cadano. Attorney Cadano, magandang umaga. Magandang umaga po, Ma'am Ben. Ayun, okay. Ang dating natin ngayon sa HSAC, ano, sa inyong pagbabalik, kailangan muna natin ulit ipaalala, no, ma-refresh yung ating mga tagapakinig kung ano itong HSAC na ito. So, una-una, ang HSAC, Human Settlements Adjudication Commission. Ano ba yung mahalagang ginagampanan nito sa ating gobyerno o sa ating bayan, ano? At ano yung pinagkaiba nito dun sa DHSUD? Okay, Ma'am Ben po. Sa mga hindi po nakakilala sa aming ahensya po, ang HSAC po ay isang quasi-judicial agency po na may jurisdiction sa mga kaso na may kinalaman sa real estate development at homeowners association po. Kami po ay nagbibigay sa mga interesadong partido ng pantay na access sa legal na proseso para sa mabilis, makatarungan, transparent at abot-kayang pagresolba ng mga alitan regarding sa mga pabahay at saka homeowners association po. So, kung hindi kayo familiar po sa HSAC po, baka po nakaka-familiar yung mga listeners po sa dating HLURB po. So, yung HLA, Housing and Land Use Regulatory Board po, pursuant sa RA 11201 po, yung quasi-judicial function niya po, or yung mga kaso na pinafile doon po, nandun na po sa HSAC. Okay. So lahat ng cases, attorney, na naka-file dun sa HLRUB, ngayon lahat yon ay nasa HSAC na. Opo. Okay. Tapos, tinanong niyo po, Ma'am Ben, kanina, yung pinagkaiba ng DHSUD po. Ang Department of Human Settlements and Urban Development po, yung DHSUD. So, sinabi ko po kanina na yung HLRB po, HSAC, yung quasi-judicial functions po. Habang yung sa regulatory functions ng HLERB po, nandun na po sa DHSUD po. So, sila po yung in charge sa policy development, environmental land use, housing and estate regulation, homeowners association, and community development po. So, purely regulatory, kami naman purely quasi-judicial po. Okay, okay. So, sa kanila ay regulatory, kayo ay quasi-judicial, yung inyong role, no? Ng HSAC. So, sino-sino yung mga siniserbisyohan naman ng HSAC, attorney? Ang HSAC naman po ay nakatuon na tumugon sa lahat ng mga aplikante o lahat ng humihiling or nangangailangan ng aming serbisyo po. Nagkataon lang na majority po or halos lahat po na humihiling ng tulong, it's either yung mga magpa-file ng cases po or yung humihingi ng update sa mga pending nila ng mga na-file na complaint. Okay. So, mga kaso, mga complaint, gano'n, ano? So, ano naman yung mga sakop ninyo na mga kaso o sakop ng HSAC, no, ng mga kaso, mga reklamo, o minsan may mga kontrobersya pa, di ba? So, pwede ba nating isa-isahin nito? Okay po. Ang topic naman ngayong araw po ay jurisdiction ng HSAC. So, ito po, ang jurisdiction naman po, explain ko lang po, ang opisyal na kapangyarihan na magdesisyon or maghatol ng mga legal na desisyon. At legal na desisyon or hatol. So, yung mga desisyon naman to, siyempre, yung mga file na cases po sa amin, dapat may kinalaman sa jurisdiction ng HSAC. Yung una po dito ay mga kaso na may kinalaman sa mga subdivision, condominium, memorial park, or other real estate development po. So ano usually yung mga nagiging kaso, attorney? Sa real estate po, or real estate development, or real estate management cases po, may mga unsound real estate practices, may mga claim for refunds, mga breach of contract, specific performance. So basically po, ito yung mga hindi natupad na nasa kontrata nila, yung mga pangakong nauwi lang sa wala, yung mga refund naman kasi hindi nabigay or hindi na provide yung maayos na subdivision or condominium units po. So ano usually yung nagiging halimbawa sa mga kontrata, ano yung mga hindi madalas na nasusunod at kalauna nagiging kaso na? Usually po, yung date of delivery
hindi na tatapos on time yung yung mga units po. Or minsan naman hindi maayos yung pagkagawa ng unit, may mga defect, Mm. Mm. or yung mga facilities naman po hindi nabibigay yung mga ina-advertise nila po. Oh, so hindi katumbas no nung sinasabi nila na meron yung isang condominium o yung isang real estate na yon ano. Oo. Pati pala Memorial Park kasama no, attorney? Opo, kasi kinonsider na lang po ng Memorial Park as real estate development po. Kasi ang terms and contracts nila din po, yun din po ang basihan po ng mga magpa-file ng case po. Okay. And maliban lang po sa mga real estate development or management cases po, mayroon naman po mga kinalaman sa mga COA or HOA, sinasabi natin yung Homeowners Association po. Ito ay maaaring may kinalaman sa registration or sa regulation po ng mga COA. Tapos meron din mga sinasabi natin na intra-association disputes or yung mga reklamo ng mga members ng HOA laban sa ibang members or laban sa Homeowners Association mismo po. Pero bago Usually po, sige attorney, sige po. yung usual naman cases po dito sa HOA is yung mga regulation po or mga election contest po. Oo. Yung mga officers nila, saka minsan pag-recognize yung sa anong HOA mismo yung dapat may authority po. May mga ganong instances din po. So, mga tungkol sa mga eleksyon ano sa HOA. Pero bago tayo pumunta pa dun sa ibang usapin dun sa HOA. Dun sa nabanggit natin kanina sa Memorial Park, ano naman usually yung nagiging problema dun? Actually, sa Memorial Parks, hindi ganun po ka-common yung mga complaint. Pero may mga cases naman po na consider pa nila na unsound real estate business practice po yung mga Memorial Parks. Kasi hindi sila tumutupad po sa mga nakalagay sa mga nila, sa mga terms po nila. So may mga ganun pala no. Ano yun usually yung mga hindi baka mga yung mga laki ng property na ibibigay sa iyo o yung kung saang lugar, mga ganun siguro no. Saka yung mga facilities po minsan din po kung anong naka-provide po dapat. Meron. Oo, yung mga facilities, oo nga naman, So, pwede rin pala yun. So sige, attorney, doon na tayo sa HOA. Kanina binanggit mo yung mga, ano pa yung mga, ulit yung mga kaso doon na madalas i-complain? Minsan po, yung sa regulation mismo ng mga officers po, ng Homeowners Association, minsan yung mga homeowners nagre-reklamo sa mga regulation po nila. Or kung hindi pinasa according sa procedure po, or minsan naman may mga rights ng homeowners na hindi nila na-exercise po. Like mga certain benefits po nga dapat meron sila. Oo. So like for example, sa election, ano usually ang nagiging dahilan? Usually hindi po sila sumusunod sa prescribed requirements or procedure ng DSUD. Or hindi sila, yung iba hindi na-notify, hindi pinapa-vote. Tapos yung iba, sinasabi nila na hindi taga Homeowners Association. Yung iba naman, sabi hindi dapat, sinasabing delinquent na dapat, so hindi na dapat mag-vote. Pero katwiran nila, hindi daw sila delinquent. Mga ganun po, Ma'am Ben. Okay. So paano kayo nagpapasya? Yung mga ginagawa ninyo, no? Siyempre, kayo yung paano ba yung ginagawang procedure, pagpapasya dyan, kung may mga ibinibigay sa inyo ng mga kaso, yung mga complaint? Basically po, na sumusunod lang kami po sa bylaws nila. Tsaka kung hindi naman po nakaprovide, sa RA 9904 sa Magna Carta of Homeowners Association po, kung mga sinusunod dapat. So yung procedure, mga gaano katagal, yung halimbawa may nag-file ng complaint, gaano katagal bago lumalabas yung pagpapasya at saka paano yung proseso? Yung proseso po, hindi ko na po kapangunahan kasi
baka yung general flow ng adjudication process po magiging isang topic po yun sa sumusunod na Okay. discussion So po. dito muna Pero, tayo sa mga complaints, sa mga Apo. kaso na yan. Okay. So yun na nga, ano ba yung tinatawag nila na mga yung mga apela naman dun sa mga pagpapasya ng lokal at saka mga regional at saka na pagpaplano at saka yung mga zoning bodies na tinatawag. Yun po, isa sa jurisdiction po namin yung mga appeal sa mga local and regional zoning bodies po. So kung may mga hindi po na-approvean, tapos yung mga parties po gusto nila i-appeal po, pwede po sila mag-file ng kaso po. Pero diretso po yun sa commission po. Okay. Yung mga may zoning ordinances po na violation na kaya hindi sila na payagan or nabigyan ng mga permits, pwede po nila yon i-appeal. Okay. So pwedeng i-appeal yun. Apo. Pwede bang i-appeal? Like for example, nasa Maynila ka, yung pwede bang i-appeal yan sa ibang lugar, ganon? Or kailangan lang talaga dyan sa iyong lugar? Okay. Kung explain ko na lang po, yung mga cases naman po, kung ipa-file naman po, dapat kung real estate development or management case po yan, kung saan po nakalagay yung property or kung saan nakalagay yung office ng developer po. So yung complainant po yung mag-decide po. Pero kung sa homeowners association naman po, kung saan po naka-register yung homeowners association. Kung saan naka-register yung developer, ganun ba yun? Apo. At saka yung, tama ba, attorney? Yung homeowners naman po. At saka yung homeowner Yung din. homeowners po. Yung saan naka-register yung homeowners po. Okay. Yung regarding sa mga subdivision condominiums naman po, Mm-mm. kung it's either kung saan nakalagay yung property or for instance, yung complainant nandito, tapos yung main office naman po ng developer nandito sa Region 8, pwede po sila dito sa Region 8 po. Or pwede din po kung saan nakalagay yung property po. Okay. Kung saan nakalagay yung property o kung saan nandun yung developer. Apo. Okay. So pwede naman pala, meron din naman palang paraan, 'di ba? Oo. Sige. So ano pa, attorney, ang mga gusto mong i-share sa mga nakikinig sa atin kaugnay sa HSAC? Sa HSAC pa naman po, kung may mga tanong po kayo, sa bawat region naman po, may corresponding HSAC po. Sa bawat DSUD, may HSAC. So, kung may mga concerns, hindi po problema yung pagpa-file ng case, hindi tulad ng dati na yung HLURB, hindi lahat ng regions meron. So, kaya gusto namin mas convenient para sa mga tao po. Kaya mas madali sila makafile. Saka, isang importante na gusto ko i-note po sa mga nakikinig o nanonood na sa HSAC po, yung mga complaints, hindi na kailangan po ng abogado. So, mas madali na siya, mas abot kaya po siya. Ginagawang mas abot kaya sa mga gusto mag-file ng complaint. Tsaka, mas mabilis naman po. Tsaka, mas mura po. Ayun. Oo, kasi may nagtatanong dito kung ilang days daw ba usually yung proseso So, sige. Sa HSAC naman kasi po, since administrative case po siya, once na, as much as possible, pinapag-usapan po na namin yung complainant at yung respondent po, yung both parties, para as much as possible may compromise po. Kung hindi po, then papasubmit po sila ng position paper. So hindi na siya mag-hearing, hindi na tulad ng regular courts na mag face-to-face. Yun, magsasubmit na ng mga documents. Tapos after submission po, may 90 days po sila. Ayun. Ng mga region para mag-decide po ng cases. Ayun. Okay. Nako, maraming salamat, attorney, sa yung sa yung mga information kaugnay diyan sa HSAC. Maraming salamat, attorney. Salamat po, Ma'am Ben. Tsaka po, kung may ibang mga tanungan po, pwede po kayo tumawag sa 0917-837-5380 or para sa Region 8 naman po, pwede kayo tumawag sa 0927-290-3246 or pwede din kayo mag-send ng email sa info@hsac.gov.ph or magbisita sa Facebook page ng HSAC po. Okay. At website
ng hsac.gov.ph. Okay, maraming salamat si Attorney Juan Manuel Cadano, Head ng Legal Division ng HSAC Regional Adjudication Branch 8